Magandang gabi sa inyong lahat. Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Shoutout sa lahat ng listener ko dyan. Pasensya na hindi ko kayo na shoutout. At sa mga basher ko dyan, hinahinay lang. Patuloy nyo lang yan. Pero maraming salamat din. Dahil kahit hindi nyo gusto yung video, pero pinapanood nyo pa rin. Yun lang. Maraming salamat mga ka-ermitanyo. Simula na natin. Maya-maya lang, nagsipasok na sa kubo ang mga ito nang siyang dahilang magkaroon sila ng pagkakataon upang silipin ang mga ito sa loob ng kubo kung ano ang ginagawa ng mga aswang na yon. Iho, sumunod ka sa akin. Sisilipin natin ang mga demonyong yan kung ano ang pinagkaabalahan ng mga yan. Wika ni Manong Duming sa kanya. Subalit bago sila lumapit sa nasabing kubo, may mga binanggit na usal ang ermitanyo doon sa hangin. May ibinigay din itong mutya sa kanya upang mas lalong maikubli nila ang kanilang presensya. Upang hindi sila matunugan ng mga sigbing nagbabantay sa paligid. Paglapit nila sa entradang pinto ng kubo, halos masuka-suka naman itong sinuli dahil sa amoy na nakasuka-suka. Ang amoy kasi na kanilang nalanghap noon, mahalin tulad mo sa isang karning nabubulok. Kaya kahit masuka-suka siya, pilit niya itong pinigilan upang hindi sila mabisto ng mga nilalang sa loob. Dahil nga nakasara ang kubo na yon, pinili nilang dalawang umikot sa likod nito. Nang makaikot na silang dalawa, binulungan siya ni Manong Duming na sumilip siya sa butas ng dingding sa loob ng kubo. Nang sinabi ito ng ermitanyo, dahan-dahan naman siyang sumilip doon. Nang pagsilip niya sa loob ng kubo, tanging liwanag lang ng gasera ang kanyang nakita doon. Kaya't bahagya niyang inikot ang kanyang paningin sa loob upang makita ang kalahatang sulok ng kubo. Nang ginawa niya yon, halos bumaliktad ang kanyang sikmura nang makakita siya ng dalawang matandang lalaki na may nilalantakang katawan ng bata. Bumulwak na sana ang kanyang suka nang biglang may isinubo ang ermitanyo sa kanyang bibig. Ang nalasahan niya doon, parang kalamansing binalatan. Kaya't biglang naudlot ang kanyang nararamdaman na pagkasuka. Nang bigla naman siyang napatras doon sa kanyang pinagsilipan. Nang makarinig sila ang dalawa ng pagtunog ng isang animoy naliligong tao. Pag-ikot pa nilang dalawa sa may likod ng kubo, doon na tuluyang nasuka itong sinuli. Nang makakita siya ng isang matandang babae na sabog-sabog ang buhok. Nakatalikod ang babaeng yon habang naliligo ng langis na nakalagay sa isang banga. Sa gilid ng matandang ito, nandun ang nakakabaliktad sikmurang katawan ng batang naagnas na. Nang makita ito ni Nuli, biglang bumulwak ang kanyang suka nang siyang dahilan para marinig sila ng mga nilalang sa loob ng kubo. Dahil sa kanyang ginawa, biglang nabasag ang sabulag na ginawa ng ermitanyo. Umatras ka na muna, Nuli. Napakaraming bantay na pamilyang ito. Wika sa kanya ng ermitanyo. Biglang sinipa ng dalawang lalaking matanda ang pinto ng kubong yon. At kasabay ng paglabas ng dalawang matanda na napakadungis ang itsura. Ang babaeng matanda sa likod ng kubo, bigla yung nag-aalulong na para bang isang aso. Lumabas yon sa kubo habang kasama nito ang mga sigbing na sa halos 7 bilang. Nang makita sila ng matandang babae, nagwiwika ito ng Kung siniswerte ka nga naman, mismong pagkain pa talaga ang lumapit sa atin, mga lapastangan. Wika ng matandang babaeng may sabog-sabog na buhok. Napakaitim ng balat ng matandang ito at may mga ngiping animoy ngipi ng aso dahil sa talas.
Kaya pala nasa liblib na lugar kayo nakatira dahil sa inyong sikreto, demonyo. Wika ng ermitanyo sa mga nilalang. Nang marinig ito ng tatlong aswang, nagsisiagik-ikan lang naman ito sa katatawa. Ano iyo? Dala-dala mo na ba yung hiningi ko sa iyong mutya? Kung dala mo man ngayon, ibigay mo na sa akin yan. Wika ng isang matandang lalaki na nakasagupa niya noon sa sabungan. Sinagot naman niya ito ng, Oo, narito kami upang tugisin kang demonyo ka. Dahil sa iyong ginagawa, ipapalasap ko ang galit ko sa iyo. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginagawa mo sa aking mga alaga. Wikang gigil ni Noli. Nang marinig ito ng matanda, muli yung tumatawa na parabang biro lang ang kanyang sinasabi dito. Ang tapang mo naman, iho. Baka nakakalimutan mo. Kayang-kaya namin kayong dalawa na gawing karni sa oras na ito. Wika pa ng isang lalaking matanda na mas matanda pa kunti sa isang matanda nitong kasama. Ngayong napatunayan naming hindi kaya-aya ang mga ginawa niyo dito sa lugar na ito. Sapat na ito na dahilan upang puksain ko ang kasamaan niyo. At hindi lang yan, lalo na sa kasama kong ginawa niyo ng kasalanan. Wika ng ermitanyo sa mga nilalang. Naglalakad ang ermitanyo papalapit sa mga ito na para bang kampante ito sa mga nilalang na kanilang nakaharap. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay. Lumayas kayo sa lugar na ito. Kung ayaw niyong sunugin ko kayo kasama ang bahay niyo. Wika ng ermitanyo sa mga nilalang. Ang lakas naman ng lobo, tanda. Upang sabihin yan sa amin. Bakit? Sino ka ba? Wika pa ng isang lalaking aswang. Ang pagkakalam kasi ng mga nilalang na yon, isang ordinaryong tao lang ang matandang kaharap nila. Subalit laking gulat ng mga ito nang magpakawala ng presensya ang ermitanyo na parabang kasing init ito ng batong nagliliyab. Nang ginawa ito ng ermitanyo, biglang nagpalit anyo ang mga ito dahil sa init nitong nararamdaman sa paligid. Nagsisisigaw ang matandang babaeng aswang habang ikinumpas ang mga kamay nito sa ere. Pagkumpas ng babaeng aswang sa mga kamay nito, bigla naman silang sinugod ng mga sigbi nitong alaga. Kaagad iwinasiwas ni Nuli ang kanyang itak upang hindi siya malapitan ng mga ito. Subalit sa bawat pag-atake ng mga sigbin, pakiramdam noon ni Nuli na babalutan sila ng apoy dahil kundi masunog ang mga balat ng mga ito. Talagang nalalaswa. Yung iba parang pinasuan ng apoy. Nang masipat ito ng matandang babaeng aswang, tila ba nakaramdam ito ng pagkabahala dahil mismong mga alaga nila ay hindi tumatalab sa kanilang dalawa. Kaya't ang nangyari, pinaghataw ni Nuli ang mga sigbin nang hawak-hawak niyang itak na nagawa sa purong tanso. Nang maramdaman ng tatlong aswang na hindi ordinaryo ang kanilang kaharap, doon nalaman ni Manong Duming na ang babaeng aswang bukod sa aswang ito, meron din itong kakayahan ng isang mangkukulam at may dugong mambabarang. Nasipat kasi ni Nuli na nagpakawala ito ng mga sinulid na kulay pula at may mga karayom sa sobrang talas nito. Kasabay ng pagsiliparan ng mga kalaman ng babaeng aswang, muli yung tumitili. At kasabay ng pagsisigaw nito, ang pagsisiliparan ng mga bubuyo na sobrang kakapal. Dahil sa nakita nitong sinuli, bigla siyang napasigaw ng, Manong, atras na lang kaya tayo. Ang dami ng bilang ng kalaban. Mamamatay tayo rito. Nang marinig ito ng ermitanyo, nagwika ito ng, Kaya pala ang titigas ng mga ulo nyo. Hindi rin pala basta-basta ang taglay-taglay ng asawa mo. Sige, maglalaro tayo.
Wika ng ermitanyo sa mga nilalang. Kasabay ng pagpapakawala ng babaeng aswang sa mga alam nito ay ang paglalaho ng dalawang aswang upang dahilan para mawala ito sa kanilang paningin. Dahil sa mga nangyari, napilitan ang ermitanyo upang tawagin ang tungkod nito nagsisilbing mga mata niya. Nang tawagin yon ng ermitanyo, halos mabingi-bingi naman itong sinuli dahil sa mga usal nitong pinakawalan. Doon niya nakita ang abilidad ng ermitanyo dahil bigla itong lumingon sa likuran nila upang hatawin ng tungkod ang aswang na biglang naglaho kanina. Kakaiba ang tungkod na yon dahil puno ito ng mga tinik sa katawan. At nung tinamaan yun ng tungkod sa ermitanyo, nagsisisigaw naman yun habang tumatakbo. Akala nyo hindi ko alam ang taglay-taglay nyong kaalaman. Hindi ako nagtagal sa bundok para lamang paglalaroan nyo. Wika ng ermitanyo sa mga aswang na yon. Dahil nga hindi uubra ang mga aswang na yon na makipaglaban sa ermitanyo, kahit maglalaho pa ito. Hindi ito uubra sa tungkod ng ermitanyo dahil magagawa nitong masilayan ang labanang espiritual. Kaya't napilitang makipaglaban yon ng manumano sa ermitanyo ang mga aswang na yon upang pabagsakin ang ermitanyo. Subalit sa tuwing pag-atake nila sa ermitanyo, animoy bumangga lang ang mga ito sa isang puno ng kahoy. Maging ang mga kukon nitong mahalintulad sa bakal dahil sa talas, tatalbog lang ang mga ito na para bang ang balat ng ermitanyo ay kasing tigas ng bakal. Dahil sa pakipaglaro ng ermitanyo sa mga aswang, tila ba nakaramdam ng pagod ang mga ito? Upang hindi na makapangbiktima ang mga ito sa ibang baryo, gumamit na ng mga pamakong usal ang ermitanyo upang dakpin ang mga aswang. Nang ginawa yun ng ermitanyo, tatakas na sana ang mga nilalang, subalit bigla na lang itong bumulusok sa lupa nang paisa-isa at nangingisay at unti-unting namamatay. Kaawa-awang mga nilalang, sinabihan ko na kayo kanina, nalalayo na sa lugar na ito, pero nagmamatigas kayo. Wika ng ermitanyo dito. Matapos nun, sinunog nilang dalawa ang tatlong aswang kasama ang kubo nito. Nang makauwi na silang dalawa sa bahay nila Noli, pagod na pagod noon itong sinuli, maliban lang sa ermitanyo na parabang hindi nakakaramdam ng pagod sa katawan. Nasa 3:00 na yon ng madaling araw bago sila nakauwi. Habang naglalakad silang dalawa sa entradang manuka nila Noli, nagsalita dito si Noli ng, "Manong, paano yung mga sigbing nakatakas? Di kaya'y babalikan tayo nun?" Wikang pag-alala niya rito. Nang marinig ito ng ermitanyo, nagsalita naman ito ng, "Dahil nga patay na ang mga kinikilala nitong pinuno, magpagala-gala ang mga ito sa kabundukan. Hindi naman magiging masama ang mga ito kung walang pinunong aswang ang mag-uutos rito. Dahil ang kinakain ng mga nilalang na yan ay purong bulok na kahoy at mga uling sa kagubatan. Ang kadalasang pumapatay ng mga hayop sa bundok ay mga alaga na ng mga aswang." Dahil sa sinagot ng ermitanyo sa kanya, doon unti-unting nalinawan ang kanyang isipan. Akala kasi niya ang lahat ng sigbin ay masasama. Kaya pala hinayaan ng ermitanyo ang mga sigbin na makatakas at hindi na dinakip. Simula ng araw na yon, wala ng mga nilalang ang bumisita sa kanyang manukan. Hanggang sa isang araw, nakatanggap siya ng imbita sa pamilya nila Umar dahil muling sumapit ang araw ng San Juan sa buong Negros. Kagaya nung araw na nanggamot sila sa ama nila Umar. Kinabukasan din nun, fiesta sa lugar nila Umar at kagaya ng dati, merong magaganap na malaking pasabong doon, kung saan muling mapapatunayan ni Noli na buhay pa talaga ang kanilang gamit-gamit. Isang hapon noon, merong 2 panauhin na bumisita sa kanilang bahay at isa sa mga ito, kilala ni Noli.
Ito ay si Mitoy, na isa sa mga tauhan nila Umar sa bayan, na handler ng mga manok. Pagbaba ng mga ito sa kanilang kabayo, kagad ng bungad sila Nuli sabay wika dito ng, "O Mitoy, napapadalaw kayo rito ah. Si Umar, hindi nyo ba kasama?" Tanong niya sa mga ito habang itinali ng mga ito ang kanilang kabayong dala sa puno ng nyog. "Hindi na ho nakasama si Boss Omar, buddy. Gawa ng maigi yung naghahanda para bukas." "Buddy, ipinatawag ho kayo nila Omar at Sir Mondo na maaari ba raw kayong makadalo sa festa sa kanilang lugar bukas. Medyo hindi na raw kayo nakakadalaw doon eh." Wika na nagngangalang Mitoy. Nang marinig ito ni Omar at ng Manong Duming, sinagot naman nila ito ng, "Oo nga pala, pista sa kanilang lugar bukas. Alang-alang sa karawan ng santong si San Juan. Iho, ano nga bang pangalan ng kasama mo? Medyo tahimik eh." Tanong ni Manong Duming kay Mitoy. Yan ho. Nardo ang pangalan niya." Sagot naman ni Mitoy habang nililingon ang kasama nito. "Buddy, sa tingin mo may ilalaban sila Omar bukas?" Tanong ni Nuli kay Mitoy. "Siguro ho. Abala nga yun sa pagkukondisyon ng kanyang mga manok noong nagdaang mga linggo eh." Nang marinig ito ni Nuli, suminyas naman siya kay Manong Duming kung sasama ba ito. "Manong, ano, sasama ka ba?" Tanong niya rito. Nang marinig ito ni Manong Duming, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, "Kung papasamahin mo ko, sasama ako. Pero kung hindi, okay lang naman." Nang marinig ito ni Noli, napatawa naman ito sa sinagot ng ermitanyo. Kaya't bago sila umalis kasama ang pangkat ng tauhan nila Umar, inaya na muna nila ang mga ito para magkape. Ang kanilang merienda noon ay kakanin na gawa sa kamuting kahoy at kamuting baging na nilaga. Dahil nasa 3:00 pa naman yun ng hapon, kaya't nakapagtagay pa sila ng tuba bago tuluyang bumaba ng bundok. Ang kanyang dinala noon na tandang ay bale na sa 2 lang. Kung noon naglalakad lang sila papuntang bayan, ngayon mayroon na silang mga kabayong alaga nang siyang tag-iisa sila ni Manong Duming. Habang kasalukuyan pababa sila ng bundok, napag-usapan nila ang kasayahang magaganap sa lugar nila Umar.